lumalabas ngayon ay nananatiling isolated. Walang hanggang pagbati ang binabati ko sa inyong lahat. Mga pamilya, Santos, Roque, Victorino, Reyes, Cruz, at lahat ng bumubuo ng Christian Catholic. At ang aking mga sir at mga ma'am. Sumasa atin na naman palagi ang ating ginagawa araw-araw. Ang makinig ng aral at turo ng ating Panginoong Jesucristo. Inya-address ko to sa inyong lahat. Una, sa grupo ng Christian Catholic. Pangalawa, doon sa aking mga mama at mga sir na mga degree holder. Mga kaibigan ng aking pamilya. Kayo ay tinatawagan ko ng pansin para makinig ng salita ng Diyos na aking babasahin sa inyong pandinig. Tayo, Pilipino, ay talagang naligaw ng landas sa ating pananampalataya. Bagamat ang ating unang pananampalataya ay nagsasalita sa atin na tunay na may Diyos, totoo yun, may Diyos po. Lalo na kung hahanapin natin siya sa aklat, sa kanyang aklat, na siya ay nagtatapat sa atin kung sino siya. Ang ating pinupunta ay alamin ang kanyang banal na pangalan at katotohanan ng salita na ang Diyos ay salita. Natapos na natin ang unang kabanata hanggang ika-20 kabanata. Ngayon ay pupunta naman tayo sa mga buntot na aral niya na ang una nating mapapalalaman at mauunawaan ay ang punong kahoy ng buhay. Ang hiwaga at kapangyarihan ng punong kahoy ng buhay. Yun ang ating pagsasalusaluhan. Ang una nating babasahin ay nakasulat sa Apokalipsi 22:1-2. Ang punong kahoy ng buhay ay makapangyarihan at kaligtasan. Ganito ang sinasabi sa Apokalipsi 22:1-2. Talata 1. At ipinakita niya sa akin ng isang ilog ng tubig na buhay, na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Do tubig ng buhay ay lumalabas sa luklukan ng Kordero. Bakit? Yung tubig ng buhay ay galing sa Diyos. At sa gitna ng lansang ng iyon, at sa dako rito ng ilog, kanyang daw baybayin at sa kanyang ibayo nito, dako roon ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang isang punong kahoy ng buhay na namumunga. Hindi punong kahoy na ng buhay namumunga ng bawat buwan. Namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Ang bansa tayo. Ang pagpapagaling, maraming ibig sabihin. Pagpagaling sa sakit, ang pagbibigay ng kabuhayan,
ang makakamit natin sa Diyos, sa mga bansa. Ibig sabihin mga bansa, sa mga tao. Yan ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsi 22:1-2. Pupunta naman tayo sa Genesis 2:1-2 naman. Punta tayo sa aklat ng Genesis. Kabanata 2, talata 1-3. Ganito ang pinahayag. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga tanaw sa mga iyon. Dos. At nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. Talata 2. At ng ikatlong araw ay nangyari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikatlong araw at sa madlang gawa niyang ginawa. Makatapos makagawa ang Diyos ng mga pangangailangan natin sa ating mga sarili, ang Diyos ay namahinga na. At ang binayaan na niya, kanyang mga ginawa ay pumunta sa tao. Pakinabangan nating lahat. Anya ang Diyos ay napakabuti. Ang patotoo niyan ay babasahin natin sa aklat ng Ezekiel. Kabanata niya ay 44. Ang talata pa rin yan ay 1-2. Ang tubig na makapagpapagaling. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. Tuloy ha. Ezekiel 47:1-2. Ang namin po ng pananalita na ang tubig na makapagpapagaling. At ibinalik niya ako sa pintuan ng bahay. At narito, ang tubig ay lumalabas sa ilalim ng pasukan ng bahay. Sa dakong silanganan, yung tubig ay nanggagaling sa dakong silanganan at pumapasok sa buhay. Talaga ang tubig ay napakabanal na bagay. Pumapasok sa ating bahay at sa dakong silanganan. At ang tubig na umaagos sa ilalim ng mula sa dakong kanan na bahay sa timugan ng dambana. Yung timugan ay siyang dambanang ginagamit ng Diyos. Sa bakatwid, kung tayo haharap sa timugan, nakaharap tayo sa dambana ng Diyos. Okay? At ang patotoo ay binasa ni Ezekiel tungkol sa dambana. Ngayon, ang aalamin naman natin ay nakatulad ang pagpalatandaan na ABCD. Una, ang ibig sabihin ng nakalagay sa puno, isang ilog. Yan sabi, isang ilog. Isang Diyos. Pangalawa, Espiritu, buhay daw. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Juan. Sa Juan malaki, sa pupunta na nga ako para kabanata 63. Ganito ang ipinahayag naman. Sa 63.
Ay, 1 pala. Sa Lucas ako napunta. Kanya pala wala. Dito na tayo. Wala sa talata at 63. Ganito ang ipinahayag. Sa patotoo, ang ipinatotoo ng number 2 ay lumabas sa Eden. Lumabas sa langit. Lumabas sa langit. Tuliyang B, lumabas sa Eden. Lumabas sa langit. Dumilig sa halamanan. Tumahan sa tao. O tumahan doon sa tao ang nanggaling sa langit. Sa D, at nag-apat na sanga. Ang mga sanga. Babasahin muna natin ang 1:63 at saka pupunta tayo sa awit, papunta tayo sa Isaiah 1:2. Ganito sinasabi sa 63. Ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman at walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Yung ating ibinibigay para sa pinakikilala sa atin ni Kristo ay yung banal na espiritu niya, yung katotohanan niya na ito ay hindi patay buhay. Okay? Sana maunawaan natin ito, mga sir, mga ma'am, mga Kristiyano, Katoliko, na namin natin ang mga salito. Nasa akin, nasa na sinabasa. Binabasa ko uli ang setas. May setas tayo binabasa. Yun man lang ay maisulat ninyo para kung makapunta tayo sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Hindi yung galing lang kay sino. Hindi yung galing lang sa Kastila. Eh tayo binali naman. Niliko tayo. Hindi tayo iniligay sa tuwid. At malaman sa aklat ng Isayas, punta tayo sa Isayas. Kabanata niya ay 11. Ang talata niya ay 1:2 pa rin. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Di ba ang punong kahoy nagbubunga? Ayun. Ang mga nakasulat dyan, ang ugat hanggang sa bunga. Ang ating malalaman dito sa araw na ito. Tatabihin ko na sa inyo ang diretso. Ang ugat, siya yung Diyos na pinanggalingan lahat. Ang puno, siya yung Ama. Ang sanga, siya yung dulo ng sanga, siya yung Espiritu o anak. At ang sanga ay ang nagpapagay ng bunga, nagbibigay ng bunga. Ang ina ng Diyos, infinita. At ang bunga, ang kinakain natin ng punong kahoy ng buhay. Yan po ang set-up ng punong kahoy ng buhay. Hindi ba ang punong kahoy makikita natin sa baybayin ng ilog at sa ibayo nito? Ibig sabihin, ikukumpara natin sa punong nyug, punong buko. Ang lahat ng punong buko na ang lahat ng mga bagay ay napapakinabangan ng tao. Kanya napakaganda ng inyaalis sa atin ng Diyos. Sa Kanya nanggagaling katotohanan at saka Kanya nanggagaling ang ating kinakain. Okay. Ang patotoo. Ilaw. Unahin natin ang patotoo. Ilaw. Ang pupunta tayo sa aklat ng awit. Ang pinakikilala niya isa 27:1.
Mula sa aklat ng awit 27:1, ang ipinaliliwanag dito yung ilaw. Liwanag yan, nakita nyo, may maliwanag ha, nagagamit natin yan. Ilaw 27:1, ganito ang pinapayag. Sa uno, eto sabi, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Pangalawa, ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Wala tayong katatakutan at hindi tayo masisindak pag ang pangalan ng Panginoon, ang katotohanan ng Panginoon ay sumasa atin palagi at tayo doon sa Kanya nananalangin. Hindi kung saan-saan, diretso sa Kanya ang dasal, sa Ama at sa Anak. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Pagkasambit ng pangalan niya, inhale tayo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sa panalangin lang, man namis na. Masagan, mabitaminang mabitamina. Dahil nandoon ang lahat ang gusto nating hinisangin. Ibibigay ng Diyos pagka tayo madalas manalangin sa Kanya. Okay? Sa dos. Hindi. 27:1 lamang. Yung 6:63 ay nabasa na natin. Tayo ay dadako na sa awit sa Kawikaan 4:7. Kawikaan 4:7. Ganito ang pinararating sa atin. Ganito ang sinasabi. Karunungan ang pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. O sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. Kanya ang lahat ng ating binabasa, makapagbibigay sa atin ng kaalaman, dapat nating unawain. Okay, naintindihan niyo ba yung Kawikaan 4:7? Okay. Mga sir, patotoo yan ha. Yung number 1, diwa ng kaunawaan, unawa. Ang number 2, diwa din ng kaunawaan at unawa din. Ang pangatlo, diwa ng payo, bait. Kawikaan 4:7 naman. Ganito sinasabi. Ay, yun din pala yung aking binasa. 2:11. Punta muna tayo sa 2:11. Ganito ang ipinahayag. Kabaitan ay magbabantay sa iyo. Pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Tuloy ang basa upang iligtas ka sa daan ng kasamahan sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masasamang bagay. O, kilala niyo na yung mga taong nagsasalita na ganyan. Yan yung mga taong wala kinikilalang Diyos. Okay. Tuloy. Ang pangtatlo ay diwa ng payo at bait. Yun ang binasa natin sa Kawikaan 2:11. Ang apat, diwa ng kalaman, alaala. Balik tayo sa aklat ng Isayas. Kabanata 56. Kabanata niya ay 5. Kabanata niya ay 5. Mula sa Isaiah 56,
5, ganito ang ipinahatid sa atin. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila na walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. Hindi ating makikilalang pangalan, hindi mapaparang. Dahil siya ang tuldok at kudlit. O, naintindihan niyo na? Yung tuldok at kudlit, wala pa ng patutuon yun. Darating din sa atin ang patutuon yun. Okay? Okay, ganito. Ang pagpapatuloy, hindi na tayo maghahanap dito. Ano yung binakando, nakasulat na. Babasahin ko lang isa-isa para tayo makarami. Ang pagpapatuloy. May bilang na ito. Number 1. Pagpapaliwanag sa ilog ng buhay. O, naipaliwanag ko sa inyo. Nabasa, narinig na natin. Pangalawa, ang Diyos na kataas-taasan ay nagbigkas ng kanyang tinig. Hindi kataas-taasan Diyos ay nagsalita ng kanyang tinig. Kanya ang hinahanap natin, yung katotohanan ng salita. 3, paglalakas ng Diyos ng kanyang tinig ay nagkaroon ng kagulo ng tubig sa langit. O di ba pag nagsasalita siya, nagkakagulo ng tubig. Ano yung salita niya? Yung salita ng kidlat. Yung salita ng kulog. Ayun ang nagbabadya, nagpapahiwatig sa atin ng uulan at saka hangin. Okay? Hindi nakasulat sa Jeremias. Yung mga binabasa kanyo, meron sa taas ito, nakapunta tayo. Ay nakakabali sa ito. Meron naman ito sa ikalawang Diyos, nakasulat sa Samuel 22:14. Pangalawa, Jeremias 57:16. Pang-apat, Genesis 1:7. Inihiwalay ng Diyos ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa ibabaw ng kaliwakan. Hindi ba nangyari yan? May tubig sa taas, may tubig sa baba. Ayan. Nakasulat yan sa Samuel 22:14. Mula naman si... Hindi, ito, ano? Mula naman panlima, Job 37:5-6, niebe, ambon, at bugso ng ulan. Yun, di ba yun yung meron yan? Sa Deuteronomy 32:2-3, ang aral ng tinig ay sa ambon at ulan. Awit 29:1-4, tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Totoo. Napakinggan ko niyan. Nung ako'y magpunta sa Mindoro, doon sa tumabad kami ng dagat, yung hugong yun, ang tinig ng Diyos. Okay? At ang tinig ng tubig na umuugong, yan ay nasa salitang, huwag niyo sasalitain ha, ako na lang, i-spelling ko kung anong letra, yung humuhugong na yan. Ang letra po niyan ay titik A at saka H. Okay, para tingnan nyo kung patunogin nyo sa inyong sarili, di ba ganyan ang hugong ng mga hangin na sa ibabaw ng tubig. Yan ay mababasa natin sa Ezekiel 4:3-5 at Isaias 17:12. Paunawa, ang tinig ng Panginoon ay maririnig. Yung tinig ng Panginoon talaga narinig. Umuulan lang malakas eh. Bago umulan pa, madidinig natin yung kanyang tinig eh. Umuulan pa. Nako, napakinggan ko ng lahat yan. Talagang totoo. Ang tinig ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig.
Paunawa, ang tinig ng Panginoon ay naririnig. A. Tubig na hanggang bukong-bukong. B. Hanggang tuhod. C. Hanggang balakang. D. Hanggang lalanguyan. Sa Apokalipsi 1:15, tinig ng lagaslas ng maraming tubig sa talon. Isaiah 31:30, hugong ng alon sa dagat. Isaiah 40:15, tinig ng patak ng tubig. O, may karugtong ba yan? O, di hanggang dito lang muna tayo at tayo mapapahabong masyado. Kanya, huminga tayo ng mag-ipon-butong hininga tayo. Salitain natin sa isip ang tinig ng tunog, ang salita ng tunog, ang papuri sa tunog. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Banal, banal, banal ang pangalan mo. Salamat sa mga itanuri mo sa akin na araw ngayon, ang katotohanan ng punong kahoy ng buhay. Ang bunga, yun ang lalang ng ang may gawa ay ang Diyos Infinita. Yung bunga, di ba, ang punong kahoy na mumunga, Diyos Infinita ang may alin niya sa atin upang ating kainin. Okay? Ang masayang balita at mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama, Anak at Ina, at laan ng Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bago tayo magdawalay, pakipindot lang ang subscribe at notification bell. Bilang tunay na tayo ay sama-samang napag-ukulan ng ating ginagawa ngayon. Salamat. Salamat. Mga Christian Catholic, mga ma'am, mga sir, at lahat ng aking mga pamilya. Oy, kamusta kayo lahat dyan? Kayo ba ay nakikinig? Makinig kayo, wala namang mawawala sa inyo. Ang mawawala sa inyo, yung inis sa aking pagsasalita. Pero ako, pinipilit ko na maging maganda ang aking salita para ma-atin nyo. Napansin ninyo, may simplero ako dahil para malaman na itong araw na ito, ang aking isusulat na aking sultan sunod-sunod para magkasunod-sunod yung ang aking pagbasa ng banal na aklat at di kayo maligaw. Salamat, salamat, salamat. Purihin natin ng Diyos, purihin natin ang kanyang salita at pangalan upang tayong sa araw-araw ay bigyan na tayo ng pagpapala at kaligtasan sa lahat ng uri ng masasama, sa lahat uri ng masasamang tao, masasamang espiritu, mga kapahamakan at malubhang karamdaman ay malayo sa ating lahat. Mabuhay tayo at lalong mabuhay. Purihin natin ang Diyos, sampalatayan natin ang Diyos nang higit sa ating buhay, pati ating kapwa. Sige, ano ba? Bukas na uli ang pagpapatuloy natin ng ating pagbabasa ng banal na aral ng Kristo. Mga sir, pare, kumare, sa eskwela ko lahat na nakikinig na hindi kayo magpahalata na kayo ay hindi nagbabanal. Alam ko kayo mga banal, nagbabanal. Kanya, ligay natin sa ayos ang ating pagbabanal sa pamamagitan ng sulat ng Kristo. Okay, hindi sulat ng sino-sino pa man o salita ng sino-sino pa man. Kundi, diretsa tayo makinig sa salita ni Kristo. Yan, nawa. Binabati ko rin ang pamunuan ng YouTube channel, mga nagbibigay sa ayos ng YouTube channel. Salamat sa inyo. Salamat din sa inyong pagmiministero ng pakikinig. Sama-sama tayong mapupunta sa langit. Salamat. Okay, tapos na ang ating ang salita.